Okay, hello at welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Lima Charlie. Sabi niya, hello po sir, aslang po sana pwede po bang palitan ang Class A45 Danao na barrel na original po. Sana masagot po. Okay, actually, kung napanood na ninyo yung na pwede bang pwede bang interchangeable ang mga parts ng mga Danao. So, sinagot natin yun, pero ito ay barrel ang tinatanong niya. Actually, yun na rin ang sagot nun, pero mas lilinawan ko pa yung sagot dito para matigil na yung mga ganitong tanong. Okay, so bago natin yung sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagtatangkilik ng ating YouTube channel, sa panunood, sa pag-share at mga like, at lalo tigit sa mga tanong ninyo na dyan din tayo kumukuha ng ating content. At para masagot yung mga minor na problema ng inyong mga firearms. So, maraming salamat lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakakatulong sa ating pagcha-charity. Ang YouTube channel po natin ay nakalaan para sa charity at ang kinikita nito ay binibigay natin do sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries na mga anak na single parent. Hindi po yan pumupunta sa aking bulsa ang revenue ng ating YouTube channel dahil matagal ko na pong ginagawa na tumulong sa mga bata. At ako naman po ay ayos naman ang kinikita ko dito sa aming kumpanya. 21 years na ako nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, so ayan, maraming salamat. Lalo tigit, salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Baka sakaling may gusto pang magpadala dyan. Yung mga pinadadala po dyan ninyo ay sa mga pambaon ng bata na pupunta para sila ay makapasok. At gayon din, special thanks kay Noli Peace America ng Virginia, USA na yung mga pinadala mo naman ay nakatulong sa mga school supplies nitong nakaraang enrollment. At gayon din kay Boy Umay, Jubel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, puntahan na natin yung katanungan ni Lima Charlie. Aslang po, sana pwede po bang palitan ang Class A Danao na barrel original sa original na barrel po. Ibig sabihin, meron siyang Class A na Danao. Okay, Class A na Danao. Gusto kung pwede bang palitan yung barrel, papalitan niya ng original na barrel. Okay. So, ganito po ang sagot ko diyan. Unang-una, ang Danao po ay hindi isang kumpanya. Yan po ay isang lugar sa Mindanao na kung saan diyan maraming gumagawa ng mga tinatawag natin na paltik. So, hindi po yan isang kumpanya na kagaya ng Arms Corps o ng RIA o ng Shooters Arm. Hindi po yan. Yan po ay mga grupo-grupo ng mga tao. Pamilya yan na sila ay gumagawa. Minsan, yung tatay ang gumagawa ng receiver, yung anak naman ang gumagawa ng slide, yung isang anak naman gumagawa ng barrel, ganon. So, marami po silang grupo. So, ang ibig ko sabihin, merong gumagawa si Juan, gumagawa si Pedro, gumagawa si kung sino pa man yan. Marami po silang gumagawa. So, wala pong quality yung kanilang mga ginagawa. Kumbaga, grupo-grupo, bahala na silang magpiting-piting doon. Ang importante, pumuputok, binibenta nila. Yan po. Ano naman yung tinatawag na Class A? Meron talagang Class A. Yan yung mga Class A na gumagamit na sila ng mga machine. Pero hindi sila rehistrado. Hindi sila rehistrado at yan ay yung mga underground pa rin yan. Pero ang gawa nila ay magaganda na. Kumbaga gumamit na sila ng torno, gumamit na sila ng milling. Yan yung mga Class A. At kumbaga yan yung kaya tinawag na Class A. Ginamitan na nila ng machine tapos ay piniting-piting nila na ganun. So ito ang tanong. Kilala ba natin? Ay hindi rin naman iisa yung pag sinabi bang Class A Danao, isa lang ang gumagawa niyan.
Isa lang ba yan? Sino dyan ang gumagawa ng Class A? Yun ang tanong. So, hindi natin matitrace kung sino dyan ang mga Class A na gumagawa. Sila ba isang grupo lang? Isang grupo lang ba sila? O, magtayo tayo ng Danao Class A. So, yun ang tanong. So, hindi natin masasagot na kung ilang grupo yung gumagawa ng Class A na yan. Ito bang grupo ko ba Class A na ang pattern ba nito ay ano? Ay kinuha sa original? Kasi nga wala silang kumpanya Hindi naman kumpanya yan basta tinawag lang na Class A. Kaya hindi natin masasagot. So at ito pang isa, kahit pa mga original na pyesa, pag kayo ay bumili ng kahit pa original na baril, pag kayo ay bumili ng pyesa at ikakabit, mababasa ninyo doon na kinakailangan ay professional gunsmith ang maglalapat, magpi-fitting. Lahat ng mga parts may nakasulat na ganun. So, kung maglalapat ka na halimbawa ng original na baril sa Class A na Danao, kinakailangan yan, ipiting pa rin yan ng professional na gunsmith. Kinakailangan pa rin ipiting. Ang tanong, may ipiting ba? So, walang eksaktong kasagutan dyan kasi nga, wala akong makuhang eksakto na kasagutan dyan kung maipiting. Unless na ibigay ninyo sa akin at titingnan ko kung maipiting yan. Dyan. So, hindi nga pari-pareho yan. Kahit pa yung mga Class A, hindi rin pari-pareho yan. Kaya tayo nababas dyan para bang pinalalabas natin na pinipintasan natin yung mga yaring Danao. Totoo, maraming magagaling na sa Danao. Kaso nga lang, hindi ninyo ako naunawan siguro, hindi sila isang, kumbaga marami sila grupo-grupo nga Hindi natin alam kung aling grupo dun ang gumagawa talaga ng eksakto. Hindi natin alam kung alin dun ang gumagawa talaga ng eksaktong sukat ng original. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi nga, hindi sila kumpanya. Grupo lang sila ng mga tao. Minsan isang pamilya sila. So, paano natin masasagot na pwede o hindi? Hindi nga natin alam kung sino doon Hindi. Kumbaga yan ay mga mga ang tawag dito, yung hindi nakarehistro So, pag kayo bumili ng Danao, hindi ninyo alam kung sinong gumawa niyan kung kaninong grupo yan o ano. So, hindi ko masasagot yan ng oo o hindi. Dahil hindi ko alam kung sino ang gumawa niyang Class A na yan. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng Class A na yan. At ang tanging makakaalam lamang niyan ay yung gumawa ng Class A na yon. Kung ang pattern niya ay, pinagsukatan niya ay original na baril. Ngayon, kung halimbawa yung Class A na Danao na yon ay ang pinagsukatan niya ay original na baril, pwede. Ay paano kung yung baril ay sila na rin ang gumawa? Kasi nga, hindi naman sila makapaglagay ng original na baril doon sa kanilang ginagawa. Halimbawa, gumawa sila ng frame, naglagay sila, ay mas mahal pa yung baril doon sa doon sa 14,000 yung baril. Kung bibilhin natin, halimbawa na 14,000. Samantalang binibinta nila yung kanilang mga gawa ng 15 to 20,000 lang. O paano yan? So, sila na rin ang gumawa ng baril. At hindi ko rin naman alam kung yung baril na ginawa nila ay talagang kaparehas nung original na baril. So, ang sagot ko dyan ay hindi ko talaga masasagot ng eksakto yan. Kahit pa ibas ninyo ako. May nagsasabi na
po pwede. May nagsasabi na po pwede, may nagsasabi na hindi. May nagsasabi na mga comment na nakabili ako niyan, talagang hindi po pwede. Kasi nga, hindi naman pare-pareho ang source. Hindi pare-pareho ang source niyang mga yan. Hindi katulad nung bumili tayo ng original Armscor, ay sigurado yan. Naka-ano yan, kumbaga, naka-patent yan, naka-ano yan, naka-eksakto ang mga sukat niyan. Pero, ang sabi ko nga, lahat ng parts ay kinakailangan pa rin ipiting kung ilalapat ninyo ng panibago. Bumili kayo ng bagong baril, ipipiting pa rin ninyo yan doon sa inyong baril na pag-anoan. Ipinipiting pa rin yan. Ipipiting pa rin yan ang bariling. Ipipiting pa rin yan ng may kaunting mga binabawas pa dyan para ma-eksakto ang fitting niyan. So, ganun talaga ang ano. So, ang makakasagot lamang talaga niyan ay yung gunsmith na magpapalit. Yun lamang ang makakasagot niyan. Hindi po yan masasagot. Kung sinabi mo ay, yung bang Armscor ay pwede bang palitan ng baril na original. Halimbawa ay isang brand ng baril na 1911. Yun ang po pwede. Yun ang eksaktong 1911 yan eh. Kasi ang 1911, sa 1911, pwedeng pagpalit-palitin ang baril niyan. Yun nga lang may counting adjustment, may counting fitting na ginagawa ang mga gunsmith. So kumbaga tinutuno pa yan. So sa katanungan yan ay kung sa mga Class A ay hindi ko alam kung sino ang gumawa ng Class A na yon at hindi ko rin alam kung ano ang sukat ng mga yon. So hindi ko masasagot ng yes or no. Masasagot ko lamang yan kung nasa akin na yung baril at ako ang magpapalit. Titingnan ko kung pwede o hindi. Gunsmith lamang ang makakapag niyan kung nasa kanya na. Kasi nga, hindi naman, halimbawa, nakatanggap ako ngayon dito ng Class A. Class A yan, napalitan ko. May dumating na naman, iba naman ang gumawa ng Class A na yon. Masasabi mo ba na pareho ang kuwan ay magkahiwalay naman silang paggawaan? Minsan nga, yung gawa nila magkakaiba din eh. Mismong gawa nila magkakaiba din. Kumbaga, pinapatama-tama nila yan. So, magagaling ang mga Pilipino. Pero pagdating sa mga ganyan tanong na talagang precision ay hindi natin pwedeng sagutin ng yes or no. So ayan ang masasagot ko diyan at sana alalahanin ninyo ang Danao ay hindi kumpanya ng baril. Yan ay isang lugar na kung saan napakaraming nagsulputan parang mga kabuti na gumagawa ng mga baril. Kaya pag sinabing Danao, paltik. Diyan kasi nag-umpisa yan eh. Ginawa na nilang hanap buhay ang karamihang pamilya niyan. Ginawa na nilang hanap buhay yan eh. Bakit ko alam yan? Dalawa yung kasama ko ditong taga Danao. Yung isa nag-retired na. Pakagaling din nung naging kasama ko dito. Magaling siyang gumawa. Taga Danao. Umedad na siya dito na siya nakapag-resign. So magagaling talaga yung mga yan pero hindi ko masasabi na pare-pareho nga ang gawa nila. Dahil sa mga kwento nila, ang dami nilang gumagawa dumadayo pa nga sila sa bundok pag nagkakahulihan eh. Mantangin mo, akyat sila sa bundok, dala nila gato, martilyo, kikil. Gagawa sila doon ng baril. Dala lang nila doon, yung mga bakal-bakal lang. Doon sila gumagawa sa bundok. Nakakagawa sila ng baril doon. So, hindi natin alam. Yung iba, ang ginagawa nga nila, pupunta sila sa machine shop, magpapamasin sila ng pyesa na yun, tapos sila na ang maglalapat nun. Kung ano man yun. So, wala talaga makakapagsabi niyan. Kung ano. Ang masasabi ko dyan, merong mga Class A na po pwede, pero hindi lahat. Yun ang kasagutan ko dyan. So, hindi naman natin kita yon at hindi naman natin na bisita yung kung
sino yung gumawa na yun. Kaya wala akong eksaktong kasagutan dyan. Okay, sana maunawaan na ninyo itong mga issue ng tungkol sa mga Danao. At hindi ko sinisiraan ang Danao, pero ang masasabi ko lamang dyan ay hindi pare-pareho ang kanilang gawa. Hindi talaga pare-pareho. Hindi sila isang kumpanya. Pulo-pulutong sila. Yan yung tinatawag na backyard maker. Backyard maker sila. Kanya-kanya sila. Nag-ano nga sila noon nagawa na sila ng parang community nila, yung Word. Naging, yung kasama ko dito, naging official yun dun yung Word. Pinagkaisa sila, pero bandang huli, nagkanya-kanya na rin sila ngayon Hindi sila magkasundo. Dahil kanya-kanya na sila, nagkanya-kanya na rin uli. Wala rin nangyari dun sa Word na yun. Kanya-kanya na rin, Kasi merong isang congressman na pinag-isa sila, binigyan nga sila ng ng gobyerno, ng pundo para kilalanin nga yung kanilang mga gawa. Ay bandang huli, nagkanya-kanya na rin, kanya-kanyang palusot, kanya-kanyang palusot. Hindi lahat nilalagay doon sa wala ding nangyari doon sa kanilang doon sa kanilang parang samahan ng mga Danao. Yun ay yung Word. Yung yung kaibigan ko dito na kasama ko, naging opisyalis siya doon. Siya pa naglakad ng mga papeles noon para maging legal. Ay ngayon, hindi na rin sila na legal. Dahil nga Pilipino, kanya-kanya ng gawa. Kanya-kanya. Palusot ng palusot. Gagawa ako, papalusotin ko yan. Nawawala na ng quality. So, ganun ang nangyari dyan. Kaya wala talaga makakapagsabi na yun nga kahit nga naggawa na sila ng asosasyon ay nagkanya-kanya pa rin. Bandang huli, nagkanya-kanya pa rin sila ng gawa. At yung iba naman, pumasok na doon sa shooters arm, kinuha na rin sila ng iba-ibang legal, pumasok na rin yung iba sa arms corps, pumasok na rin yung iba. Yun, mga naging legal na mga manggagawa naman sila. Yung iba. Pero sa dami nila, nagkalat-kalat na sila. So, yan ang aking kasagutan dyan. At hindi ko naman hinahangaan ko ang mga kababayan ko sa kanilang paggagawa. Pero pagdating sa quality ay questionably pa rin para sa akin. Okay? God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.